Sa panahon ng eleksyon, kadalasan na nating naririnig ang salitang vote buying. Bukod sa panunuyo ng mga kandidato sa mga botante gamit ang mga mabubulaklak na pangako, ay uso rin ang panunuyo ng mga kandidato gamit ang pera. Nito lamang nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections, nasa humigit kumulang 1,000 ang kinasuhan ng COMELEC dahil sa vote buying. Wala man sa kanilang nahatulan, pero nasa mahigit 200 barangay at SK officials ang hindi pinroklama dahil dito. Nagkaroon pa nga ng kaso kung saan ang buong listahan ng mga barangay officials na nanalo sa botohan ay hindi pinayag ang manungkulan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, napakahirap mahatulan dahil sa vote buying dahil kailangan ng mabigat na ebidensya na magpapatunay na guilt beyond reasonable doubt ang isang namili ng boto. Kung nakukonvict, aaminin ko, wala ko tayo sa ating pong legal literato. At tayo po yung nakaraan, wala nakukonvict sa issue ng vote buying. Sapagkat napakahirap mag-convict ng tao na kakasuhan sa vote buying sapagkat ang mga ebidensya na hinahanap ng evidence of guilt beyond reasonable doubt. Kinasuhan mo, yung witness, yung mismo nabigyan ng pera, nag-back out dahil tapos na eleksyon. O hindi naman nabayaran ang obligyo dahil tapos lang ang halalan din. O hindi naman, yung kanyang ebidensya, picture, hindi naman po camera na pinagkuhanan ng picture, hindi naman po ma-surrender, hindi ma-surrender sa korte. Dahil dito, kailangan na raw ng pagbabago sa batas patungkol sa issue ng vote buying. Nanawagan naman ng COMELEC sa publiko na kapag may nasaksihang vote buying ay agad itong i-report lalo pa ngayon na malapit na ang campaign period. Ang kumain natin, paresto natin kaagad dyan. I-report po sa amin, hindi kinakailangan na mabigat na ebidensya, kami na po maghahanap ng ebidensya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.